alagang baboy. Tunog. Yan ang mga alaga. Kuha tayong tanglad. Kasi gagamitin natin sa ating tinola. Tayo. Ating ingredients. Tapos, kuha rin tayo ng papaya. Papaya. Kuha tayo ng papaya. Maliit lang. Maliit lang. Maliit lang. Kuha natin. Nakakuha din. Tapos kuha naman tayong malunggay. Ito naman yung mga tanim ko. Mga radish yan. Nakuhaan ko na ng iba. Ayan, may talong, may sili, may kamatis, talong, kamatis. Ang ating ampalaya. May sitaw tayo doon. So, kuha tayo ng malunggay. Ang aking mga okra. Nakukunan ko na yan. Mga tanda talong. Talong. Ayan, maliliit pa yung iba. Sayote. Okra ulit. Sili, maliliit pa kasi bagong tanim. Ay, ang taas wala ng malunggay. Doon na lang ako sa isang puno kukuha ng malunggay. Ito, kuha tayo ng malunggay. Ilalawak ta sa tinola. Kunti lang. Taas kasi. Kunti na lang. Dahon na lang ng sili. Manguha tayo. Dahon ng sili. May mga dahon ng sili dito. Pwede nating panlahok sa ating tinola. Actually, marami ditong panlahok sa paligid na makikita lang natin sa paligid. Libre na. Kunin na natin ito. Tayo mag-prepare ng mga ilalahok natin sa tinola. So, itong tinola naman is nating special kasi lahat naman tayo marunong magluto ng tinola. So, ang maganda lang kasi yung mga panlahok natin ay nakuha lang natin sa paligid-ligid ng ating backyard. So, prepare naman muna natin ito. Tingnan nyo po ang nakuha kong dahon ng sili. Madami din ito, oh. Madami din siya. So, prepare na natin. Ganito po, mga simpleng luto lang naman po ito. Simpleng lutong probinsya.
At ngayon nga, natapos ko ng hiwa-hiwain yung ating papaya. At gutay-gutayin naman itong ating dahon ng sili. Maghiwa naman tayo ng mga aromatics. Ang gagamitin natin sa paggisa ng tinola. Ang tinola po kasi, para sa akin, comfort food ko po ito. Lalo kapag meron tayong nararamdaman, iniubo tayo, may sipon tayo. The best po na kumain tayo ng tinola kasi nakakawala din po iyan ng ano natin. Yung sakit sa lalamunan. Ngayon po kasi, request po ito ng aking anak kasi masakit ang kanyang lalamunan. Kaya magluluto ako ng tinola. Sa pagluluto naman, meron naman tayong iba't ibang paraan, iba-iba yung way natin ng pagluluto. So, lahat ng pagluluto natin, wala namang mali. Walang sasabihin natin na, ay mali ang ginagawa mo, hindi ganyan ang tamang proseso. Kanya-kanya po tayo ng tamang proseso ng pagluluto. So, kung yun yung way niya, iba naman ang way natin. Ganun lang yun. Ayan naman po ang aking anak. Tinutulungan ako sa paghihimay naman ng malunggay. Po, simulan na natin ang pagluluto. So, nagpainit na ako ng kawali. Lagay na natin ang mantika. So, kapag mainit na, ilagay na natin ang luya. Unahin natin ang luya. Unahin natin ang luya. Sunod ang sibuyas. Bawang at sabay-sabay yun. Lagay na rin natin ang tanglad para ang lasa na siya sa ating lulutuin. So, ayan na, halu-haluin natin. I-brown muna natin ang mga aromatics para mas masarap. At ngayon, ilagay na natin ang manok. Ito naman po ay nahugasan ko ng mabuti. Ilagay na natin. Lagyan natin ng asin. Wala pala akong patis. Kaya asin na lang. Paminta. Ito yung pagkain na hindi natin pagsasawa ang ulamin kasi hindi siya nakakasawa ang tinola. Kahit mainit ang panahon, malamig ang panahon, the best talaga ang tinola.
So yan, i-brown muna natin ang manok bago natin lagyan ng tubig. Brown na nga ang ating chicken. Ilagay na natin ang tubig. Hintayin natin itong kumulo at ilalagay natin ang papaya. At ito, kumukulo na ang ating tinola. Ilagay na natin ang papaya. So, hintayin natin lumambot yung papaya at ilalagay naman natin ang dahon ng sili at malunggay. At ayan, luto na ang ating papaya. Ilagay natin ang malunggay. Ito po ay nahugasan ko na ang malunggay. Lagyan natin ng sili. Haluin natin. Ito naman po ay natikman ko na kanina. So, okay na po yung lasa niya. Lagay din natin ang dahon ng sili para mas masarap at masustansya. At ayan, luto na yan. Okay na yan. At ayan po, luto na ang ating tinola.